Ayun po, kinuha ko po yung cellphone number niya. Okay. Tapos yun po, nag-text-text po kami. Oo. Tapos doon ko po siya, nagkikita po Si kami. Neng ba ang kauna-unahang girlfriend mo? Opo. Ah. Siya po. Pero dati, may mga naging karelasyon ka rin ba na Opo, babae? pero hindi ko po nakasama. Okay. Sa isang mundo. So, pang ilang girlfriend mo na si Neng? Mga tatlo po, Tatlo. Ilan ba kayong magkakapatid? Ako lang po mag-isa. May isa ka lang. Opo. Nasaan ang mga kamag-anakan mo? Sa probinsya po. Bakit ka nagpunta ng Maynila? Naano rin po ako sa isang mga barkada po na nagkayat po ako doon sa probinsya namin. Saan ang probinsya ninyo? Masbate. Sa Masbate. So, nahikayat ka na pumunta dito sa Maynila para mag-aral o magtrabaho na? Magtrabaho po. Magtrabaho. Anong trabaho mo ngayon? Janitress po ako. Janitress ka. Sino ang nagsabi na titira kayo sa isang bahay? Tinanong ko naman po siya kung gusto niya na kami magsama. Oo. Anong sabi Yun nga niya? po, dinala po niya ako sa bahay nila. So, sino ba ang kasama ni Ate Neng sa bahay? Kami lang pong tatlo. Kasama niya yung nanay niya. Po. Kamusta naman ang tanggap sa'yo ng nanay niya? Hindi po maganda. Bakit hindi Yun nga maganda? po, lagi po akong pinagdadabugan. Sinagsasalita naman sa Pero hindi mo ba salita. naisip marahil Beng ay hindi sang-ayon o tanggap ni Nanay Cyril itong relasyon ninyo ng kanyang anak? Alam ko naman po na hindi niya ako tanggap. Dahil gusto niya po talaga mapangasawa ng anak niya ay lalaki. Oh, syempre, dahil lahat naman ng nanay, yun ang pangarap para gusto sa anak ko po, nila. mahal ko po yung anak niya eh. Ilang taon na po kami nagsasama eh. So ano yung sinasabi mo na parang pinagdadabugang ka ni Nanay Opo, Cyril? pinagdadabugan ako niyan sa loob ng bahay. Hindi po yan sumasabay sa amin sa pagkain. Pag umuwi ako minsan, pinasasalubungan ko po yan. Oo. Ang ginagawa, nakikita ko po kung nabukasan, pinapakain po sa aso. Tapos tinatapon po sa basurahan. Tinatapon po sa basurahan ng nanay niyan. Hindi nyo ba naisip ni Neneng na lumipat na lang or umalis sa ibang bahay na lang manirahan? Tinatanong ko po siya. Oo. Ayaw niya raw po iwan nanay niya kasi matanda na. Oo. Pinagbibigyan ko lang po ang gusto niya. Pinilit ba na kausapin ni Ate Neng yung kanyang nanay at pinaliwanagan na pasensya nay, ito Ewan kasi ang po gusto kung ko? nag-uusap sila. Minsan po nag-uusap sila. Oo. Nagtatalo din po sila. Hindi mo ba kayang palayain si Neng? Napamahal na po ako sa kanya eh. Tsaka parang ayaw ko na po siya iwan. Ganun. Hindi kaya parang ang nangyayari parang convenient lang kasi na may bahay kang tinitirhan. Kaya ka tumagal sa relasyon mo kay Neng? Ay, hindi po. Ako po nangganap buhay sa kanila eh. Ikaw! So ikaw ang kumbaga bumubuhay kay Ate Opo, ako po Neng at sa nanay niyang si Nanay Ako Cyril. po. Tapos ako pa rin po masama, bandang uli. Hindi So po- yun ang ikinasasama ng Opo, loob yun po mo. ang kinasasama ng loob ko. Mga kapatid, upang sagutin po ang reklamo laban sa kanya at alamin kung may katotohanan nga ba ang mga ikinuwento po sa atin ni Beng na hanggang ngayon nga ay hindi pa rin niya tanggap. Narito po si Nanay Cyril Austria. Pasok! Magandang umaga po, Nay. Nais ko pong malaman, ano po ba ang ikinagagalit ninyo kay Beng? Ayaw ko siya. Tumboy siya eh. Ayaw po talaga ninyo. Gaano po katotoo na yung mga pagkain na minsan inuuwi po niya ay pinapakain niyo daw po sa aso? Hindi. Pag kakainin ko, nalulo ang ano ko, sigmura ko. Siyempre, pakain na lang sa aso. Pero siya po ang bumubuhay po sa Kahit inyo. na. Kahit na. Mga kasawsawan, ang paliwanag po ni Nanay Cyril, malalaman natin lahat. Diyan lamang po kayo at magbabalik ang Face to Face. Paano po kung dumating ang araw na lumayas si Beng at iwan si Neng? O, di mabuti. Mas okay po sa inyo yon. Paano po kayo mabubuhay ng anak ninyo? Ay, very easy. Very easy.